Ayan. Sa inyo, masaya po dito. Okay na, maganda po yan. Maraming salamat po sa pagpunta. Siyempre yung mga taga-Bagong Ilog dito po ang evacuation site. Yung mga iba namang site po natin ang nasunugan. Buti na po natin pag-isay para mapabilis na po yung distribution natin ng ating financial assistance. Alam niyo naman po, yung mga kailangan din tayong pag-usapan, kaya po talaga kung usually naman binibigay lang natin yung financial assistance, pero sa pagkakataong ito, may mga ilang kailangan din tayong pag-usapan kasi kaya mas maganda po yung ganito, nagpulong po tayo. Pero unahin ko na po, bago ko makalimutan ng ating pasasalamat, una sa ating mga staff na kasama, dahil gaya po ng alam ninyo, naka 4-day work week po ang pamahalaan ngayon dahil sa energy crisis. Pero pinapasok pa rin po natin sila. Kaya sa ating CSWDO, sa ating pagador, maraming salamat. Hindi naman ito para sa akin, kundi tulong po sa mga nasunugan. Kaya thank you po sa inyo. Thank you. Yung DRMO, hindi ko na sinama kasi mahilig sila pumasok kahit walang pasok. Talagang happy po nila yan. Of course, sa ating City Council, ating mga concern natin sa pamamagitan ni Vice Mayor Dodot, na sila rin naman po yung nag-approve ng ating ordinansa para rito. Mga barangay officials na mula sa lahat ng barangay, of course, especially sa Bagong Ilog dahil nandito po tayo, pero sa lahat ng mga barangay officials na tumulong at tumalalay po sa atin, nag-provide ng mga hot meals, lalo na ng unang mga araw ng ating stay sa evacuation sites. Maraming salamat din po. Sa iba pang mga tumulong, sa mga nagpadala ng tulong, ng relief goods, alam ko si Congressman Roman nagpadala din pati financial assistance. At sa lahat-lahat po, sigurado na hindi ako nababanggit. Ngayon naman po, alam niyo yung protocol natin, dahil yung sinare ko ng nakaraang mga araw. Pag may sunog, may evacuation, lalo na para sa malalaking sunog, una po, pinamahagi na bago matulog, bagong unang gabi, yung sleeping kit, yung hygiene kits po natin. Kahit wala pang validation, pinamamahagi na po yun para magamit na po kagad. Pero yung mga ibang relief goods, hindi muna binibigay kasi minsan, hindi man maganda pakinggan, pero minsan may mga pupunta sa evacuation site na hindi naman nasunugan. Kaya talagang nagba-validation po tayo. At ang masama po kasi doon, kung hindi tayo mag-validation ng mahigpit, yung mga tulong, diba, kung sino yung talagang nangailangan, mababawasan pa yung mapupunta dito sa nangailangan. Kaya mahigpit po tayo dito. Nagba-validation tayo, pagkatapos ng CSWDO, kasama ng puso, ang validation, tsaka po natin pinamamahagi yung ibang mga relief goods natin. So ito po yung non-food items gaya ng kitchenwares, na sigurado po ako natanggap niyo na po. Yung food items po natin, mga dilata at iba pa. At kung ano pa po yung mga nagpadala, galing sa barangay, galing sa private sector, iba may mga card po tayo. Yan po yung ginagamit natin, yung face card natin. Pagkatapos naman po nun, pag nakuha na yung mga relief goods, pinaprocess naman natin yung financial assistance. Yung financial assistance, depende sa sitwasyon, maabot ng 2 to 3 weeks. Pero pag may mga special cases, kagaya po itong sa Bagong Ilog, hindi naman tumagal ng ilang linggo ito, ilang araw lang po, na-distribute na natin yung financial assistance. Para sa kaalaman po ng lahat, kung ordinansa natin, sa ilalim ng ating ordinansa, i-set po natin yung financial assistance. Alam ko kulang pa rin, kahit ano naman po. Ayun naman natin, yung pinakamahirap sa lahat ay masunugan daw. Okay na daw na nakawan, mangyari, huwag lang daw masunugan. Yan ang laging sinasabi, di ba? Totoo yan. Kaya alam namin na kung ano man yung tulong na ibibigay ng inyong lokal na pamahalaan, kung tutuusin ay kulang pa rin. Pero siguro,
maayos-ayos naman po ang financial assistance ng ating LGU. Pag partially damaged lang, ito po yung mga nadilaan lang o maaaring natamaan ng bumbero. Siyempre, hindi kasing laki yung mga nasunugan talaga. Minsan may mga instance tayo na nag-claim o nag-reklamo yung mga partially damaged. Pero sa totoo, hindi naman talaga dapat kapantay yung mga nasunugan talaga. Yung partially lang na damage. Meron po tayong tatlo lang naman na partially damaged. Ang matatanggap po nila ay 6,255 pesos. Yung mga bed spacer naman, so ito yung mga hindi owner, mga bed spacers lang po natin, na totally po, at ang gamit nila ay nasira, nasunog, 9,730 pesos po matatanggap nila. Yung mga shares po natin, 14,595, kapareho ng renters po natin, 14,595 pesos po matatanggap. At yung mga owners naman po natin, yung mga structure owners, yung may-ari talaga ng bahay, ay 27,800 ang bibigay po natin. Ngayon po, hindi ko na i-breakdown na per barangay po, alam niyo naman kung sino-sino po kayo. Kung may konting katanungan o paglilinaw, nandito naman po yung staff natin, hindi naman sila alis kaagad. Pwede niyo po silang nakita, tanungin. Pero tingin ko, more or less, ito na yun. Kasi maano naman po, maayos naman mag-validate ang mga tao natin. CSWD, dalawang opisina pa nga yan para talagang sigurado. CSWDO, pinasamahan pa sila ng puso para pag-usapan yung ibang mga kailangan din pag-usapan. Ngayon naman po yung mga taga-Pinagbuhatan, Ugong, Bambang at Kapitolyo, sa pagdating sa lupa, wala naman pong problema. Nakabalik sila o nakabalik na sila, wala pong problema. Yung sa Bagong Ilog po, ito po, may mga kailangan po tayong pag-usapan. Pwedeng taas po ng kamay sa mga taga-Bagong Ilog. Para lang po. Yan. So, nasa 150 families, more or less, 140 plus families po natin. Ito po, mga kailangan tayo pag-usapan. Hindi po namin kayo iiwan. Hindi po namin kayo pagbabayaan. Aalalayan po namin kayo. Pero mag-uusap tayo ng masinsinan, magdadayalogo tayo. Kasama ng ating, hindi ko na sila pinapasok ngayon mismo, pero sa susunod na mga araw, magdadayalogo po tayo kasama ng Urban Settlements Office. Isa lang po ang gusto ko, sana pare-pareho po tayo. Gusto natin gumanda ang antas ng pamumuhay sa inyong lugar. Yan po ang gusto natin. Kaso para mangyari po ito, kailangan ko po ng inyong tulong at kooperasyon. Kasi kung paulit-ulit po itong mangyayari sa atin, hindi po kami yung kawawa, kayo po ang kawawa. Tuwing may baha, sino po dito pag mataas ang tubig, nag-evacuate. Diba? Marami po sa inyo. Taon-taon po yan. Siyempre, tuwing ganyan ang mangyayari, tutulungan namin po, gagawin namin po anong makakaya. Pero hindi pwedeng paulit-ulit, habang buhay, isipin niyo po yung mga anak ninyo, yung mga apo ninyo, lalaki sila, every year, lumilikas, every year, mag-evacuate. Pag nagkasunog, pwedeng matrap sa loob. Pasalamat tayo sa Diyos, wala naman pong nasaktan. Wala po. Pero alam ko, nung pumunta po ako sa inyo nun, may PWD, may senior, may hirap maglakad, may bata, diba? Kaya napakahirap. Pag bababa sa inyong lugar, alam niyo naman po, talagang hirap. Diba? Makitid, manipis ang daan. Pag nagkasunog, depende kung saan yung sunog, pwede kayong matrap doon. Ayaw natin ng ganun habang buhay. Pero asahan po ninyo na kung ano yung magiging panukala namin, proposal namin sa inyo, represent namin, nilalakad namin sa inyo. Gusto ko na gusto nyo rin kung ano yung ipropose namin sa inyo. Kasi hindi naman ako yung titira dyan eh. Hindi naman ako yung kung ano man yung gagawin natin, hindi naman ako yung makikinabang kayo po. Kaya dapat kung ano yung plano natin, ay gusto din ninyo. Okay po ba yun? Kapag gusto ninyo.
para sa inyong kaalaman, alam niyo yung Cuevas Property, di ba? Kayo naman din unang nagbigay sa akin yun, nagkwento sa akin yun, nausap namin, nag-negotiate kami. Yung Cuevas Property, hindi po kasi niya sakop yung lahat-lahat ng bahay po ninyo. Pero para sa mga kabahayan na sakop ng Cuevas Property, lalo na sa may taas, nabili na po yan ang lokal na pamahalaan. At ito lang po, hindi pa lang po tayo nakakapagano kasi ang daming nangyari mula nung nabili ng lokal na pamahalaan hanggang sa kasalukuyan, ang dami na pong nangyari. Pero yung ginagawa kasi kami talaga ng plano para sa iyo. Hindi ko pa lang nagsukwento, inabutan tayo ng sunod na tuloy. So, ang problema lang po, yung mga talagang malapit na sa ilog, pati yung accretion natin, hindi po yan sakop ng Cuevas Property. At sa totoo, kung as is where is po tayo, hindi rin kaya yan. Pwede ko kung tinatamad ako at gusto ko lang mabilisan, sabihin ko na lang po, sige, as is where is, bahala na kayo dyan. Pero hindi po yun kaya ng konsensya ko. Kasi delikado po ang lugar na yun. Kaya kailangan ayusin po natin. Kailangan ayusin po natin. Nagsimula na po, pagkatapos yung masunugan, after ng validation, nag-usap kami ng Urban Settlements Office kasama ng survey section ng engineering natin. Nagpagawa na ako ng initial survey. Tatapusin nila sa Lunes. So, titingnan natin kung sino ba yung mga pwedeng bumalik na as is muna, sino yung mga talagang delikado, pero yung mga talagang delikado na maaaring hindi natin pwede pabalikin na as is where is, gagawa natin ng paraan. Hindi naman namin kayo pababayaan lang na bahala na. Hindi po ganyan. Hahanap tayo ng solusyon na maayos. Pero muli po, hihingi ako ng tulong at kooperasyon ng bawat isa sa inyo. Isipin niyo po, ang gagawin natin sa susunod ng mga linggo, hindi po para, talagang hindi para sa akin, pero hindi rin para sa inyo lamang. Isipin po ninyo yung mga anak ninyo, yung mga apo ninyo. Para sa kanila po, yung gagawin natin. Kailangan i-upgrade po natin ang lugar. Kailangan umayos ang atas ng pamumuhay sa inyo. At kailangan, higit sa lahat, kailangan maging safe. Kailangan maging ligtas po ang ating lugar. Tama po ba? Kailangan maging safe po tayo. Kaya relax lang po muna kayo. Ngayon po, ibigay po natin yung financial assistance. Sana makatulong po. Pero sa susunod ng mga araw, pag pumasok po dito yung Urban Settlement Office natin, mag-usap kayo. Kung may solution kayo, sabihin niyo po. Makikinig po kami sa inyo. Kung may mga panukala kayo, kung may gusto kayo, kung hindi kayo sumasang-ayon, okay lang po, pakikinggan namin kayo. Pero importante, magkausap, magkadialogo tayo ng maayos at masinsinang usapan talaga para sa ating kinabukasan. Ano pa yung mga taga-bago po, mga taga-po, maligaya po, no? Yung mga ibang barangay, mga taga-Kapitolyo, nandito po ba? Ilan lang naman po kasi sila. Yung taga-Ugong, taga-Bambang, ilan lang naman po, wala naman problema sa lugar nila. So, ayun po, pag nag-distribute na tayo, pasensya na po kung nagsalita muna ako bago natin i-distribute yung financial assistance. Talagang may mga kailangan lang din tayo pag-usapan. Pero isusunod ng mga araw, magiging mas malinaw po wala. Kaya mag-alala, nandito lang po kami para sa inyo. Maraming salamat. God bless you. Ayan, maraming salamat po sa ating City Council at syempre po sa ating Mayor Vico Soto. Tawagin na po natin sa